Grabe, wasak. Isang motor natumba, yung isa nagkabanggaan. Pero parang wala lang, tinayo lang yung motor. Parang normal lang. Tapos yung isa naman, sage, yung paa, nasira yung tsinelas. Wala lang din. Kapagod ako dito. Yung mga motor, may pagganon, may pagganon, may pagganon. Grabe, sobrang daming motor. Ang gulo. Halos maghalikan na yung mga motor. Ito na pinaka-worst na traffic na napuntahan ko. Masisipag yung mga Vietnamese, no? Kahit babae, nagko-construction. Ngayon, makatawad. Parang hindi sila sa construction. Hirap siguro mag-drive dito ng naka 4 wheels kasi sobrang daming motor. Tignan nyo kung gaano kagulo. May nag-U-turn, may nagpupunta dito. Tapos sobrang dikit-dikit talaga. Medyo nahirapan ako mag-drive dito. Sa Southeast Asia, ang Ho Chi Minh City sa Vietnam ay isa sa mga lungsod na kilala sa pinakamagulong daloy ng trapiko. Bawat araw, milyon-milyong motorsiklo ang naglalaban sa masikip na kalsada. May kumakaliwa, kumakanan, sumisingit at minsan ay sabay-sabay na tumatawid. Sa unang tingin tila walang batas, walang direksyon at puro diskarte lamang. Pero sa gitna ng kaguluhan, may ritmo silang sinusunod. Isang hindi formal na sistema na gumagana para sa mga sanay na rito. Ang pangunahing dahilan ng ganitong uri ng trapiko ay ang napakaraming motorsiklo. Sa lungsod na may halos 9 milyong residente, may mahigit 8 milyong motorsiklo na ginagamit araw-araw. Para sa maraming Vietnamese, ito ang pinakaabot kayang paraan ng transportasyon. Mura ang motorsiklo, mas madaling imaneobra sa makitid na daan, at mas mabilis sa traffic kumpara sa kotse. Ngunit habang dumarami ang sasakyan, nananatiling kulang ang infrastruktura. Isa pang faktor ay ang kakulangan sa maayos na urban planning. Mabilis ang paglago ng lungsod, ngunit hindi nasabayan ng sapat na pag-unlad sa kalsada at pampublikong transportasyon. Maraming lugar ang walang malinaw na traffic lights o signage at kulang ang disiplina sa kalsada. Bukod pa rito, marami ring bahagi ng lungsod ang may informal na kalakalan sa gilid ng kalsada na lalong nagpapakitid sa mga daan. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang pagkakaintindihan sa pagitan ng mga motorista. Maaaring magulo sa paningin ng dayuhan, pero sa mga lokal, ito ay isang normal na bahagi ng buhay. Ang trapiko sa Ho Chi Minh City ay tila isang anyo ng organized chaos, gulo na may galaw at sistema na may kalayaan. Isa itong salamin ng kultura ng lungsod, mabilis, masigla at laging may sariling paraan. Kaya sa video nito, mula Southern Vietnam ay magmamotor tayo ng humigit kumulang na 500 kilometers papuntang Central Vietnam. Ipapakita natin kung gaano nga ba talaga kahirap ang magmotor dito, ano-ano ang mga tanawin na ating madadaanan, gaano kamura ang mga bilihin dito, at syempre titikman din natin at aalamin kung gaano kasarap ang pagkain nila dito sa Vietnam. Kaya tara, sana'y samahan niyo po kaming muli sa episode 1 ng ating Vietnam adventure. Let's go! Umpisahan na natin ang video. Vietnamese. Chào xin. Xin chào. Xin chào. Ni hao ma. Ni hao ma. Ikaw ba yan? So guys, eto na. Paalis na tayo, pupunta na tayo ng Vietnam. Ang oras natin ay mag-aalas 10 na ng gabi. Tara, let's go Vietnam! Please get the ticket now. Time check, 12:35 AM. Guys, andito na ako sa Vietnam. Ito, kasama na natin si Carlo. Hey! Mag-vlog ka rin ba? Oo. Mag-vlog na rin siya. May, nakagawa ka na ng channel mo. Oo. Kuis RC. Kuis RC yan. Kuis RC. Subscribe po kayo sa kanya. Oras dito ay ano, 10:40. Sa Pilipinas yan, 11:40 na ano. Advance tayo. Oo. 1 hour. Advanced yung Pilipinas ng 1 hour.
Tapos, mas medyo malamig dito kaysa sa Pinas. Sa Pinas, sobrang init ngayon eh. Mas malamig dito ng konti. Ho Chi Minh pala to, Ho Chi Minh. Ito yung dating Saigon, no? Pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila yung Saigon. Kahit sa mga airport, Saigon pa rin tawag nila. Dito nga pre, magbanggaan yung motor. Magtatayuan. Oh, walang suntukan. Sa atin, bombahan lang, magbabarilan na. Oo. Matatapang masyado. Dito, hindi. Sanay na, ano. Holiday daw ngayon eh. Holiday bukas. Bukas yung holiday. Carlo, makakasama natin magra-ride. Papasyal namin kayo dito sa Ho Chi Minh, syempre. Tsaka may kasama pa tayo, si Mrs. mo, di ba? Oo. Tsaka yung isa pa, si Ninong. Si Ninong Mike, shout out, Ninong Mike. Ayan. So, pangan nyo guys. Let's go. Yung maleta, sasakay namin dito. Nag-book kami ng Grab. Kaya itatali sa likod niya. Tapos sasakay ako kay Carlo. Tapos may napansin ako dito, mayroong mga motor na wala sa atin. Ano? Sakay na ako. Okay, go. Ay, mga pulis yan. Mga pulis nila nakabatuta lang. Tignan nyo guys, oh. Tignan nyo, lapit. Hey! Grabe, haba ng likod niya. Grabe, solid yung mga pagmamaneho nila dito. Mga mahilig sa endurance dito, mananawa kayo. Bibilis ng mga takbo eh. So, ito na yung maleta natin. Safe and sound. Hey. So, 220 lahat na yan. 220 pesos. Lalagay daw dito. Healthy talaga siya, no? Puro gulay. Pwede rin natin ilagay ito dito. Tara na. Punta tayo sa bahay nila na. Sige, Ninong Mike. Ito ba gagamitin natin? Winner! Mukhang ito gagamitin nating motor guys, oh. Ayan, oh, shoutout kay, Sir Cyril. Gusto daw sumama. Ayun, salamat kay, Boss Cyril. Pinahiram tayo ng motor niya. Ito, kukondisyon namin kasi bukas magra-ride na kami. Dito mahilig sila magbusi-busina. Para sa Thailand, no? Baka nilalagyan, alamang yung pin nyo, pare. Siguro, no? Para dito siguro yan, lalaki si Kamas, oh. Grabe mga mangga, lalaki, oh. Ito yung kamay ko. Ito na si Ninong, makakasama natin mag-ride. Aerox Gaming, yung mga kasama natin. Dapat dito, focus talaga. Kasi ang dami mga sumisingit. Yung iba, nandun sa taas dumadaan, no? Puso dito, gitgitan. Pero, sabi ni Carlo, kahit gitgitan na ganyan, hindi sila nag-aaway. Parang normal na sa kanila yung ganitong style ng pagdadrive. Ayan, no? Masarap talaga dito scooter. Ang gulo, oh. Op. Op. Ay, ang gulo. Ayan na. Grabe. Yung mga motor, may paganon, may paganon, may paganon. Guys, tignan nyo, kahit sa city, may mga puno sila na napakatatangkad, oh. Galing. Ang gandang tignan. Mahigpit daw sila dito sa mga puno. Ninanamberan pa nga daw yung mga puno kasi as much as possible ayaw nilang nagpuputol ng puno. Sobrang busy ng Ho Chi Minh. Ayan, tignan nyo yung mga helmet nila guys, oh. Halos ganun sila, halos mga nutshell. Siguro mga 90% ng mga helmet dito nutshell. Ito yung mga ganitong scooter, usong-uso dito, yung mga kulay sky blue. Uy, Vespa. Eto, mukhang nandito na tayo. Hey. Andito na tayo sa mekaniko dito sa NIM NVX. Siya daw yung isa sa pinakamagaling na gumawa ng mga or mag-set up ng Aerox dito. Oo nga pala, ang Aerox dito is ang tawag nila ay NVX. Ayan. Hindi siya Aerox. Pero sa atin, Aerox siya. Ayan, sineset up nila to. Tapos ito yung gamit ni Carlo. Boys RC. Tsaka si Ninong Michael. Yeah, ito yung gamit niya. NVX din or Aerox. At ito naman ang gamit natin. Salamat kay Cyril sa pagpapahiram ng motor. Ipapa-change oil na natin siya. Tapos ipapa-check natin kung ano-ano pa yung mga pwedeng ipaayos. Kasi parang feeling ko sira yung bearing eh. O kaya dito. Ang likod kasi ng manibela niya. Tapos sira din yung dito dashboard. Pero okay lang. Hindi na natin kailangan to. Ito, hindi ko alam anong motor to. Aerox din ba to? Ayun na, sina-check na yung bearing. Puro kalawang na. Ayun, mukhang okay na. Okay na yung motor natin. Sana. Ang problema na lang natin, iisa lang side mirror natin. Ang liit pa.
Pero nakakakita naman siya. Fairness kahit maliit. Pero sana kahit naging dalawa lang. Hindi ako sanay na isa lang side mirror. Grabe, sobrang daming motor. Ang gulo. Guys, tignan nyo yung mga manok nila dito, oh. Punong-puno ng sili, oh. Makakain mo ba yan? Tapos ano to mga kanin, no? Ayan, no? Kulay-pula na yung manok. Grabe traffic, oh. Tingnan nyo guys, oh. Parang wala nang spasyo. Counterflow. Ito pa, counterflow. Ito na pinaka-worst na traffic na napuntahan ko. Kagula. Pero in fairness, gusto ko talaga itong mga puno na to na nagtatangkaran. Hirap siguro mag-drive dito na naka 4 wheels kasi sobrang daming motor. Mga 4 wheels na yung mag-a-adjust. Ayun na. Nawala na. Ayun, nandun. Halos maghalikan na yung mga motor. Guys, tignan nyo kung gaano kagulo. May nag-U-turn, may nagpupunta dito. Tapos sobrang dikit-dikit talaga. Medyo nahirapan ako mag-drive dito. Buti kinaya naman. Di pa naman tayo nababangga or nagagasgasan. Ayun o, tignan nyo, may nag-U-turn doon. Tapos may nagka-counterflow doon. Pero bilib ako sa mga babae dito, oh. Nakakasabay sila sa pagdadrive sa mga lalaki. Ang lulupit. Stoplight? Ay, meron. Ang ganda ng tunnel nila, oh. Quality. Ang haba. Paggas muna tayo.
May gas pa ba to? Parang hindi nababawasan yung gas. Siga yung manggagas dito. So ito po ang itsura ng Ho Chi Minh, Vietnam paggabi. Hindi na ganun kadami mga sakyan. Hindi katulad kanina umaga. Dito yata kami kumain kanina ng pizza. Good morning guys, April 30 na. Ang oras natin ay 3:15 AM. So, nilibutin na natin tong Vietnam. So, nandito tayo ngayon sa South Vietnam. Punta tayo sa Central. Meron tayong watawat ng Vietnam. Kasi ano nila ngayon, holiday ngayon dito sa Vietnam, April 30, 2025. Reunification ng South Vietnam at North Vietnam. So, makikiselebrate tayo sa holiday nila. Good morning, Ho Chi Minh City. Good morning. So ito, kompleto na tayo. First long ride na natin dito sa Vietnam. Grabe, wasak. Oo nga, wasak no. Hindi ko alam basahin yung signage. Duong Van Dai Dong Khao Tok. Ang ganda yung ginawa nila, naglagay sila ng harang dito para safe sa mga nakamotor. Nakahiwalay siya sa mga naka 4 wheels. 50 speed limit. Ang problema, wala tayong speedometer. Hindi ko alam ilang takbo natin. Magkano yung gas dito? Yung per liter? Wala pang 50 pesos. Ang mura ng gas dito, no? Ay, 19,630 dong. Yung diesel nila 18,050. Ayun, sabi ni Boss Mike, madami daw mga factory dito. Siyempre, kung madaming factory, madaming trabaho. Siyempre, pag madaming trabaho, madaming papasok na income sa bansa. At malaki din yung tax na makukuha nila sa mga factory. Kaya mapapansin mo dito sa Ho Chi Minh, wala akong nakita mga tambay. Halos lahat dito may trabaho. Kahapon nga may nakita ako, parang teenager lang, nag-grab na. Masisipag yung mga masisipag yung mga Vietnamese, no? Babae, saka lalaki dito, nagtatrabaho sa construction yan. Oo. Kahit babae, nagko-construction? Asawa yan, mag-asawa. Partner sila sa construction. Kaya makita mo, kala mo walang pera, pero pag nakita mo yung cellphone, naka-iPhone Pro Max. Tapos, ang galing pa nila mag-savings. Magaling magano? Savings? Magaling sa pera, no? Hindi walwal. Maganda yung ginawa nilang ito na motorcycle lane. Nilagyan nila ng harang, oh, para hindi ka makapunta sa kabila. Mas safe din. Grabe, ang daming motor. Guys, tignan nyo dito. May mga duyan-duyan sila kung saan pwede magpahinga, oh. Ang galing. Pag napagod kayo, nga naman, no, pwede kayong tumambay dun sa mesa, tapos pahinga kayo dyan sa may duyan. Ayos yung naisip na lang to. Iwas sa aksidente. Time check, 5:10 AM. Nawala yung sa kasama namin, si Carlo. Naabangan namin dito sa tabi ng daan. Sakto, may nakita kami na kainan. Hindi ko alam basahin, eh. Mga letters nila, English naman. Kaya lang, may mga ganito, parang question mark, may ganito, ganyan. Pero kung babasahin mo siya, Pho Bun Bo. Ito na yung in-order natin. Bun Bo. Tignan nyo guys, mahilig sila sa bawang dito. Bawang yan. Bawang, no? Sarap. Iba naman yung noodles nila dito, parang spaghetti. Oh. Iba rin sa'yo. Glass no kahon, no? Glass noodle. Saan yung motor ko? Ha? Akala ko linakaw na. Okay, time check, 6:15 AM. Tuloy na natin ang ating biyahe. Medyo makulimlim ang panahon. Ayon kay Google Map, mahigit 8 oras pa tayo o nasa 416 kilometers yung babayahin natin. Layo pa. Sana wag naman na puro ganito yung dadaanan natin. Nakakaubay pag ganito. Sana may madaan tayong mga probinsya fields, mga ganun. Okay, mamaya na lang ulit. Oo nga pala guys, pansin ko, yung kapaligiran dito parang hazy, no? Parang mausok. Hindi ko lang alam kung kita sa camera. Parang may fog, pero hindi siya fog. Ano kaya laman ng truck na to? Parang may mga dahon-dahon eh. Mga troso. Mga puno pala siya. Ayan, may mga ugat to. Ililipat siguro tong mga to. Para tayong nasa EDSA dito, So, ganun pa rin po yung kalsada. Mga nadaanan natin after ilang hours. Puro ano pa rin, bayan-bayan. Sakit na sa mata.
Ayan na, bang! Nakakagulot yung mga busina nila. Para tayong nasa expressway dito ah. Uy, may nakikita na akong bundok sa harapan. Longkhan, ah, ito na siguro yung Longkhan City. Yan o, 374 kilometers pa. Enjoy naman, enjoy. Hindi na ganun kahirap yung traffic. Hindi katulad sa Ho Chi Minh. Sobra. Gitgitan talaga, no? Oo, gitgitan talaga. Okay, nandito na tayo sa Suan Loc Huyen, Nong Ton Moi. Okay, continue for 99 kilometers, sabi ni Google. Isang mahabang diretso to ah. Uy, si Kuracha oh. Bagay din pala sa kanya, malaking box. Ito guys, papagas na ulit tayo dito, full tank. Ubus na yung gas natin. Oras natin ay hanggang alas 8 ng umaga. Tignan nyo yung mga helmet nila, oh, puro nutshell oh. Ito mga ano, kabata-bata oh. Ay, mga tropa sila oh. Yung isa naka-goggles pa, angas ng helmet oh. So, mukhang magkakape muna tayo dito. Ang patanggal ng antok, pahinga muna. Okay guys, kape ulit tayo. Kape Suda. Makatapang nito. Kaya mapapansin mo, dami niyang yelo sa taas eh, no? Para pag natunaw yan, malasa pa din. Yung ganitong kape dito, mabibili nyo kahit dyan lang sa tabi-tabi meron sila. Sabihin nyo, Kape Suda. Say hello! Hello! Okay, nag-almusal lang si Carlo dito ng Bumbo. Katulad nung kinain namin kanina ni Boss Mike. Ang oras natin ay mag-aalas 10 na. Ibig sabihin, mag-aalas 9 na dito. Bye bye! See you! Dito yan sa may 473 Bunbo Hu Tie Yu. Ayun, may burol oh. At medyo malawak na yung kalsada dito banda. Ayan oh, may mga bundok na sa harap natin. Eh, medyo lumalakas na tayo. Mongshuan City. Ala, may toll gate. Wala tayong RFID. Bawal daw ang motor. Pwede tayo magpahinga dito. Ayan o. Ay, si Kuya tulog o. So papahinga muna tayo dito. Nakatulog ako dito siguro mga 30 minutes. Hindi tayo natulog oh. At least diba, hindi na natin kailangan uminom ng energy drink. Natural, power nap is the key. Let's go. Okay, time check, 11:15 AM. Ito, nasa kalsada na po tayo ulit. Sarap ng pakaramdam kapag nakapag power nap. Kulang-kulang sa 6 hours pa tayo hanggang sa ating destinasyon. Punong-puno yung motor nito. Grabe. Hanggang sa harapan. Yung bundok sa kanan natin, no? Ano kaya ibig sabihin ng mga senyales na to? Yan, no? Para siyang may mga building tapos na red. Dito wala na masyadong traffic. Para tayong nasa expressway. O nga pala, ang Vietnam, matatagpuan siya sa may bandang kaliwa or west ng Pilipinas. Ito, nandito siya. Kunwari ito yung Vietnam. Tapos sa tabi ng Vietnam, sa kaliwa ng Vietnam, nandun ang Cambodia, Thailand, yan, bandang taas ng konti, Myanmar. Tapos sa pinakataas niya, China. Sa pinakababa naman, Malaysia at saka Singapore. So pwede mong motorin yung mga yan. Pwede ka magmotor mula dito papuntang Cambodia, papuntang Laos, yan, papuntang Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapore. Tapos parang nung tinitignan ko siya sa mapa, yung Vietnam pala, para siyang halos kasing laki ng Pilipinas. Ayun nga lang, isang buo siya. Yung Pilipinas kasi ay isang archipelago. Kaya yun ang lamang ng Pilipinas sa mga tourist spots. Ang dami niyang magagandang beach dahil nga ang dami niyang isla. Sipin mo 7,100 plus na isla. Hindi katulad ng Vietnam na isang diretso lang siya na puro land. Ang advantage naman nun is yun, makakapagmotor ka dito sa Vietnam mula north hanggang south. Hindi mo kailangan magbangka or magroro. May parang templo dun oh, ang ganda. Ano, ang ganda oh. Toll gate. Siguro may bayad kapag 4 wheels. Pag motor libre lang.
Yellow na yellow. Terno pa sa gate nila. Kulay yellow din. Tinsya Ngoc-an. Wala mga sasakyan talaga. Dahil siguro holiday ngayon. Kasarado yung mga establishments. Halos sarado. Cholao, Natrang, 194 kilometers Natrang. Doon yata kami pupunta sa Natrang. Ang linis talaga ng kalsada. Kami lang yung nandito. Konti lang ng mga sakyan. Parang ang weird. Kasi doon sa pinanggalingan namin, grabe, sobrang dami sasakyan. Tapos dito biglang walang sasakyan. Pero tingnan nyo, ang daming establishments, ang daming mga building, pero walang sasakyan. Ito, kain muna kami dito. Tapos guys, napansin ko dito, tingnan nyo yung mga mangga nila, napakalaki. Ay ito, tingnan nyo ang kamay ko. Ang laki. Tapos kulay pula. Grabe yung mangga na to, laki. Tapos pabilog siya. Ito naman, ang lalaki din. Pahaba naman. Ayan laki Tapos, ito dragon fruit. Ito, siniguelas yata to Pwede natin, sige, try natin isa. Durian ba? Durian? May durian din sila dito. Durian na tinapay. Durian na tinapay. Ito mga sigarilyo nila dito. Craven. Tapos, ito naman, 555. Ano yan? Free taste? Duhat? Hindi nakalim ka na ito. Hindi pa. Masarap siya pare. Ano ba yan? Hindi ba ano yan? Akala ko duhat Okay lang. Wow, isa. Ito daw. Akala ko duhat. Umang pare. Ganyan. Masarap pare. Sobrang. Hindi, kagatin mo man yan. Man natin. Masarap daw Kakaiba. Tingnan natin kung ano lasa. Diba? Sasama nito. Umalam. Para makopa. Umalam. Masarap nga. Masarap. Ano kaya to? Dalagang bukid na inadobo. Isda pala yan. Akala ko ano. Pork. Adobong nilagang bukid daw. Ay, dalagang bukid. Adobong dalagang bukid. Ito. Fish. Fish tayo. Kaming kanin, Tapos gulay. Ito, lettuce. Meron silang drinks dito. Gaulir. Ano? Gao means rice. Gao means... Gao means rice. Gao means rice. Gaulir. Brown rice milk. Try natin siya. Tapos ito, kami ng mangga. Ayan, tikman natin yung manggang mahaba yan. Masarap daw dito. Kasi sa atin, maasim yung ganung mangga yung pahaba. Lagyan natin ng asin. May kanan. May kanan. Kanan may Kita mo na Hindi masim no? Hindi masim. Wala masim. Hindi siya maasim. Hindi nga maasim. Baligtad. Ayun daw naman lasang parang gamot. Ang dami. Sarap. What is this? Tilapiyang pink. Kanchuka. Kahoto. Kahoto. Kahoto, wala namang puto dyan. Kahoto, kanchuka. Welcome to Vietnam. Hindi tayo naka-plate. Dito nilalagay yung kanin. Mamaya na magdadala ko ng buko. Adobo? Ano lasa? Parang escabeche. Ano escabeche? Escabeche? Sweet and sour. Totoo. Akala ko parang adobo naman. Kasi kulay itim. Parang adobo din. Eto, tikman natin yung dalagang bukid na parang adobo. Ano yung binjong Ano yung binjong? Parang adobo nga, na medyo matamis. Benefits. More on benefits sa pagkain, no? Kasi hindi ko maintindihan yung lasa nito. Akala ko lasang sinigang nung bago ko tikman. Kasi meron siyang kamatis tapos kulay sinigang, no? Pero nung tikman ko na, kakaiba yung lasa niya. Kaya pala, kasi meron siyang pineapple. Ayan, no?
Meron siyang basil leaves eh. Kaya nag-iba yung lasa. Ano yan? Cilantro. Ah, cilantro pala yun. Tingnan mo para. Pero healthy, no? Oo. Oo, ang galing. Kaya malinis yung loob. Yung mga pasahero na nakasakay sa bus, nagtatanggal ng tsinelas. Ayun o, ngayon, bababa sila, wala silang tsinelas. Ah, may sariling tsinelas yung bus. Oo. Nagpo-provide ng tsinelas. Ayan o, kaya malinis sa loob ng bus. Ang galing, no? Back mo. Back. Wala kayong back na. Dito sa Vietnam, yung mga bus, kailangan mo magtanggal ng sapatos mo or tsinelas pag papasok sa bus. Tapos, eto, yung bus, meron silang sariling tsinelas. Yun yung susuot mo pag lalabas ka na or bababa ka na ng bus. Tapos yung bus, tingnan mo, sleeper bus sila. Pwede ka matulog sa loob. Guys, tapos si kuya, nakita ko ito, si kuya nagpray siya sa harap ng bus. After niya magpray, may nalagay siyang insenso. Insenso to, daw, tama? Ewan ko, incense ba yan? Ganito oh. Oo. Ano Buddhist pare? Sa mga Buddhist, no, pinagpipray nila yung bus. Time check, 1:15 PM. Tapos na kami kumain dito. Ang tinik ng isda. Hindi namin alam anong mga isda yung mga yun, yung nakinain namin. Yung isa mukhang tilapia pero kulay pink. Yung isa hindi ko alam kung ano yung pahaba siya. So tara, tuloy na natin ng ilang ano pa, ilang kilometers pa? 100? 200 kilometers pa daw. Malayo-layo pa tayo. Tapos nagpalipad tayo ng drone. Tuyong-tuyo yung paligid, yung mga bukid walang mga pananim. Dahil siguro mainit. Kahit dito sa kaliwa, kahit sa kanan. Pero dito may nakita ko ilog. Okay, pagas na ulit tayo. Busog na naman si Winner. Busog na naman si Win-Win. Pinangalanan eh. Hanggang dito sarado pa rin yung mga establishments oh. At wala pa rin gaano mga sasakyan at mga tao. Mukhang nasa ano pa sila, nasa event or nasa mismo city sa Ho Chi Minh. Kala mo lockdown, walang tao. Chalong Tan. Tapos napansin ko pala dito, parang wala akong nakikita mga 7-Eleven sa mga nadadaan namin ng mga bayan. Sobrang lakas ng hangin dito guys. Kung malakas ng hangin sa Ilocos Norte, mas malakas dito. Tinutulak yung motor natin. Yung kasama namin sa likod, yung naka-aerox si Carlo. Muntik na daw sila matumba. Akala ko nga flat yung gulong natin. Tinignan ko kanina, hindi naman flat. Yung pala dahil sa hangin. Baka ganun tayo oh. Kaya pala ang daming windmills dun sa bandang kanan natin kanina. Nakita ko. Alam mo talaga nasa Ilocos Norte ka dito sa hangin. Tapos ang daming mga dragon fruits dito. Ayan, mga dragon fruits yung mga yan. Ayun oh, ang dami ng mga windmills nila oh. Kanina madami pa tayong nadaanan banda dun eh. Tapos madami pa ulit dito. Hindi ko lang nakawanan ng video yung mga nadaanan natin kanina. Pero ang sarap magmotor kasi walang sasakyan. Para solo namin yung kalsado. Woohoo! Eto na, dito na sa harapan natin yung mga windmills. Welcome to Ilocos Norte. Tapos may bundok dito sa kaliwa. Kaya lang yung bundok tuyong-tuyo siya oh. Grabe hangin. Ayan na mga windmills. Ayan oh. Dami oh. Ito pa sa kanan ang dami. Ah, dagat na pala doon sa kanan natin oh. Ang dami pa mga windmills doon. Ito mga nasa harapan natin, nakapatay na, hindi umiikot. Vietel. Yan o, malalaki ng mga windmill na to. Parang mas mamalaki to kaysa sa windmill ng Ilocos Norte.
Continue for 55 kilometers. Okay, thank you Google Map. Wow, yan na mga bundok. Na-excite ako pag may nakita akong bundok. Pero sabi ng mga kasama natin, may pupunta naman daw tayong bundok eh. Baka bukas or kinabukasan yata. Yan yung bundok ko. Tuyo siya. Parang gusto kong diligan. Gusto kong siyang diligan na gano'n, no? Ito pa sa harap natin, no? Parang gusto ko din diligan. Kaya, anuin mo ng hose. Sprayin mo ng hose ng gano'n, no? Ay, mga yan, no? Oo, tuyong-tuyo eh. Mas madami pang bundok sa harap, ano? Kaya lang mukhang maliit sa camera yan, sigurado. Pero pag nandito ka, makita mo na actual. Ang taas nila. Ang ganda naman ng kalsada na to. Parang expressway talaga. Ayan ang mga bundok. Tanggal lang ang tok ko ah. Parang nawala lahat ng pagod. Nakita na yung bundok. Sana lumapit pa tayo dyan. Lumalapit na tayo sa bundok. Uy, gagi, nagulat ako dun ah. Bilis ah. Ang ganda ng kalsada dito. Kala mo nasa abroad tayo. Sa abroad nga pala tayo. Ang ganda ng church oh. Tapos likod ng church, bundok. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view ng likod ng church. Uy, lapit na natin sa bundok. Ganda ng mga bundok oh. Bato-bato oh. Ang ganda ng view talaga. Ayan o, dagat na dito sa kanan no. Ano? Grabe lakas ng hangin no. Makita mo, alam na alam mong malakas ang hangin kasi may puti-puti sa dagat. Ay, daming bundok. Lumalakas na tayo. Thank you mga bundok sa energy. Lakas ng hangin. Ito dagat oh. Wow, dagat. Guys, ito, nag-stop over kami dito kasi napakaganda ng view. Ayan oh, tignan nyo, may mga bundok dito na may malalaking bato. Tapos coastal road yan, tabi ng dagat. Tapos may restaurant dito. Restaurant, makikita mo yung dagat, yung view mo napakaganda. Tapos may nakita kaming motor dito. Ito, Honda SH 160i. Ito, hindi daw ito, wala pa to sa Pinas. Chinek ko yung price niya sa Google, nasa 220,000 pesos kung i-convert mo sa pera natin. Naka-all-in to. Ito yung view dito sa restaurant nila. Dito yan sa may Bien Vin How 2. Ang ganda ng view oh. Ang ganda ng dagat, kaya lang napakalakas ng hangin. Ang ganda ng kulay ng dagat oh. Tapos ang daming mga barko doon. May nagbabangka doon kahit malakas ang alon. Ayun o, Bien Vin How 2. Tara, tignan natin yung view sa kabila. Maganda doon. Ha? Maganda? Tara, tignan natin. Ay si Carlo. Ano par? Maganda dyan? Ay, malayo pa pala. Meron silang Agoo 3 dito. Tapos dami. Yung bundok oh. Puro bato yung bundok. May Agoo 3 oh. Ay, Agoo 3 ba to? Parang hindi siya. Kasi may bungang ganito oh. Ang ganda ng sand oh. Solid. Uy. Ito siguro mga bato na to. Nilagay siguro to kontra sa malakas na alon. Feeling ko lang ah. Guys, tignan si kuya oh, nilalabanan niya yung alon oh. Ang galing. Yung bangka niya, ano lang, bilog lang na gano'n oh. Parang batya lang. Oh, nilalabanan niya yung alon oh. Galing, buti hindi siya natutumba.
solid. So mga ano pa daw, yung biyahe natin lagpas 3 hours pa. Pakagabihin na tayo nito. Pakita ko lang yung view bago tayo umalis. Oh, di ba? Ganda. Para sarap maligo. Ang ganda ng mga bundok, oh. Okay, tuloy na adventure. Ang oras natin ay 3:00. Buti di nalalaglag yung mga bato, oh. Oh, di ba? Ang ganda, oh. Picture sila dito, ang ganda. May mga naliligo din pala sa baba, oh. At may restaurant din pala dito. Grabe ang bundok na to. Tapos kanina may dumaan dyan na tren, oh. Ang haba ng tren. Puro bato yung bundok. Nakulay cream yung bato. Oh. Ang ganda. Ang ganda. Mas maganda pala banda dito. Ayan, oh, ay. Doon sa taas ng bato, may ano, may bahay doon, oh. Ano yan? Bahay o restaurant o ano yan? Parang temple. Ayan, oh. Chua Lacson. Ayan, oh. Ano siya sa taas, oh, ng bato mismo, oh. Ano dito, statue, oh. Ganda, guys. Statue ni Buddha. Hindi ko mabasa. Ayan, oh, dami pang windmills, oh. Kulay puti yung ano, bundok na bato-bato. Toll gate. Parang may pagawaan sila ng sand dito, oh. Ano kaya to? Tanong natin, kuya, yun. Ano yan? Asin. Ha? Asin. Ah, asin! Pinong-pino, no? Asin pala yan. Akala ko sand. Paano kaya nila ginagawa? Baka galing din sa dagat yan, kasi malapit na dagat dito. Ang dami, bundok na asin. Ganda, oh. Ay. Loaded yung motor, oh. Daming buko, oh. May mga windmills ulit dito. Ang dami, banda pa dun sa likod, oh. Dami pala mga windmills dito sa may Central Vietnam. Nasa mahigit sa 100 siguro yung mga yan, oh. Lalaki ng mga windmill na to. Ano kaya yun? Parang templo. Dahil lang lalaki ng mga windmill kahit malayo, oh. Kita natin sila dito. Ayun, eto. Kulay green na bundok na to, oh, dito sa harapan natin. Continue for 73 kilometers ang layo. Ay, buti na lang maganda ang view. Oh. Wow. Ganda naman. Pag ganito yung wind, hindi nakakapagod, eh. Kahit ilang oras na tayo nagmamotor, kahit nakailang kilometro na tayo. Lalo na pag first time mo makita mga gantong view, nakaka-enjoy. Ang saya sa pakaramdam. Laki nito. Dalawa pala sila.
Eto, pagas na tayo dito. Last na siguro to. Abot na to hanggang dun sa pupuntahan natin. Ang sakit na ng puwet ko. Tingnan, parang isang bato siya na malaki, no? Parang isang bato malaki, oh. Oo. Ayun, 89 kilometers na lang. Okay, tapos na pahinga. Let's go na. Let's go. Woohoo! Sarap na ng hangin. Tsaka ng liwanag ng araw kasi alas 5 na. Hindi na mainit. Tapos grabe yung mga bundok. Ang dami ng mga bundok dito, oh, nagsisiluet. Tapos ito naman, ayan oh, makita mo, bato-bato pala talaga siya. Oh. Oh? So ito daw ang highway na pinaka mataas or pinaka mahaba. Hindi ko masyadong naririnig na highway sa buong mundo. Ay hindi, ano pala, pangalawa. Yung pinaka mahaba daw yung Pan American Highway. Tapos ito daw yung kasunod. Ang daming bansa na dadaanan ng highway na to. Ganda, ang ganda ng kalsada. At ang napakasinik ng view. Ah, bundok-bundok na oh. Tapos may mga niyog. Ayun oh. Ganda. Hanoi, 1,325 kilometers ang layo pa ng Hanoi. Ngatrang, papuntang Ngatrang, diretso Cam Ranh sa kanan. Palubog na ang araw. Oh no. Hintayin mo na kami, haring araw. Malapit na. Ganda rin ng mga bundok dito sa kanan, no? Green na green, no? Okay, 50 minutes pa daw. Wala, gagabihin na kami. Oras natin ay 5:45 PM. Oops. Yun ang hindi ko maintindihan dito. Yung naka-go, tapos naka-go dun yung kabila. Kaya nagkakasalubungan. Taas ng bundok sa harap. Kulay blue na lang sila. Pero ang ganda pa rin, no? Tapos yung langit nagkukulay orange na. Malapit na tayo, 30 minutes na lang. Ang laki ng statue na to, oh. Tapos may templo dun sa taas ng bundok. Sayang, wala na tayong time para explore yan. Pero pag pabalik tayo, malay mo, pwede natin daanan. Laki niya. Ay, yung bata oh. Uy, ganda pala dito. Sayang, madilim na. Hindi tayo nakapag-drone. Pero okay lang yan, pabalik pwede natin kukuha ng drone. Ang ganda pala dito. Sana nakita pa sa camera. Dito sa kanan natin dagat oh, tapos mga bundok na matataas doon sa kabila. Ayun no.
Hi, finally we are here. After 15 hours. Hello, kuya. Can you say hello? Hello. Ciao. Xin chào. Okay, tara. Tingnan natin kung ano meron dito. Welcome to Baho. Excited ako makita yung room natin. Yeah, sit down. Okay. Ito, may lake dito. Oh. Tapos may ano. Ang ganda. May bridge. Ayun. May bridge oh. Ang ganda oh. Ito mga gusto ko mga nature trip. Tapos bundok oh. Tapos ito may mga puno ng niyog. Tapos makita mo yung ano, ang liwanag ng sinag ng buwan. No, may mga star din. Tapos may bundok, mas may buwan oh. Oo. Maganda, maganda. Sana ano yung kwarto ano may parang mga wood ganun no. Para no, nature trip no. Nature vibes. Yeah, you follow me to Yeah, sure, no problem. We will walk. in Lisa. Yeah. Yeah. Buti nag-i-English sila dito. Asking electric pan yung nag-ito oh. 3-in-1 ba? Ito yung ano, ganito siya magpaliwanag eh. Yes. Ito, number 1. Ang ganda oh. Pre, sininong pre, mahilig mo mundok may dalang baril. Ayan, adventure talaga yan. Pare, baka naman makakalaglag ka na naman. Uy, uy, gumagalaw. Gumagalaw yung ano pa eh. Oh. Uy! 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 Sabi sa'yo, gumagalaw eh. Ano siya, lumulutang. Uy, ba't gano'n? Ang ganda. Wait lang. Mike, hindi mo nabitin pa sa rides. Galing oh, lumulutang. Ha? Maganda? Ay, excited na ako. Maganda daw yung kwarto. Hello, hello Carla. Side west area. Uy, there's snake oh. It's a yellow snake. Cream. Uy, maganda nga. Ang ganda dito. Paano nyo na-discover to? Parang sa dati no. Nature vibes talaga. Kaya alam mag-search tapos papatanongin sa mga lokal. Para mas alam nila. Pauwi naman na rin si Ninang. At malamig yung hangin dito ah. Malamok nga lang yata eh. Oh, there's a playground. You can play here tomorrow. Kami. Ito na yung room natin. Ito na? Wow. Excited na ako makita yung room natin. Let's see what's inside. Yan, 204. Yes, 204. May balcony tayo? O doon na natin lagay yung bakang GB box. Welcome po. Welcome to Baho. Wow. Wow, maganda. Maganda yung room. Magkano to? Pang mayaman, 3 milyon. 3 milyon? Grabe, 3 milyon to guys. Oh. Yan yung toilet, pati toilet. Oh. So, dito tayo. Tignan natin yung toilet. Pakita ko muna sa inyo yung ano, yung banyo. Mahilig ako sa banyo eh. Ayun si J4 oh. Ayan o. Pre, aircon pre, dine-in. Ano? Pre, yung aircon, dine-in. Saan? Gusto ng tropa ko yan pre. Ha? Daikin? Wow! Oy, dine-in. Ah, may aircon na siya. Ayan, split type. Shout out paring Albert. Yan, tangkilig din Ayan, yung dine-in sa Vietnam. Pare, ito yung hinahanap mo. Oh. Ayan o. Yo! Yo! Ay, ito! Ito yung hinahanap ko. No, galing na suot muna natin doon. Pwede kayang iuwi ito? Ito. Ito yung... Hinahanap namin o. Yo! Hey! Oui, Vietnamese. Ay. Ciao, Xin! Xin chào! Xin chào. Ni hao ma. Ano ba yan? Sawadee krap. Saudi ka. Pero kung... Pakita ko muna yung banyo. Kung ano, pre, bato Ito, talaga, pre. dito ka mag-CR. Ay, wala siyang pinto. Ay, ito meron. Sliding. Tapos, yung shower, tingnan natin. Bato. Ito, yung mga towels na. Ang dami. Ito yung shower. May hot and cold na rin. Ang linis, malinis. Pre, ako pre, dito ako nabilib.
Ay, oo nga, no? Bato siya, no? Ayan, no? Tutukan natin. Ah, may TV na rin pala. May free wifi. Ayun, may free wifi na rin. Sa Vietnam, wifi everywhere. Wifi everywhere. Oo, parang free mangga pa tayo. Ang ganda, ah. Ang ganda ng ano natin. View natin dito sa labas, oh. Eh, chill lang tayo dito mamaya. Ang daming saging nga. Saka tubo. Ayan, no? Tubo pa. Ito yung view natin dito sa labas. Tapos yung lake, eto na yung lake sa harapan nung villa namin. So bukas, syempre ipapakita namin kung gaano aganda yung view dito pag maliwanag na. Guys, tignan nyo yung bubong. Damo pala yan, no? Na tumubo. Try nga natin i-zoom kung kaya ng camera natin. Ayan, no? Yan ang damo. No? Wow, damo. Galing. Ngayon pa lang nakakita ng damo na ginawang bubong. Ito, may swimming pool na rin pala dito. Yung swimming pool, nandito siya sa harapan ng restaurant nila. Ito. Kasi yung accommodation is meron na siyang free na 3 meals. Yan, dinner, breakfast at saka lunch. So ito yung free dinner. Chicken wings, tapos tempura, kaldereta yata ito. Curry yan. Red curry. Curry pala yan. Tapos ayun, sabaw. Beef curry? Ayan. Kain tayo, guys. Oh, beef siya. Kain. Mag-drive tayo. Muulan pa rin.